ay manalangin. Lord, dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon, sa pribilehiyo na muli makapagbahagi ng iyong mensahe sa aking mga kapatiran dito sa Intercession Ministry. Ikaw po Panginoon ang pumagitna sa aming lahat. Anoint your people, Panginoon, na maunawaan. Showered us wisdom, Panginoon, especially sa gabing ito, Panginoon. Nais kong maunawaan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na sa mga panahon, Lord, na kami ay nakakaranas ng mga pagsubok, this is the time para kami ay lalong magsumiksik sa iyo. So when the breaking comes, nandyan yung pagpapala after. Kaya Lord, sa gabing ito, maraming salamat at we claim na tagumpay na ang gawaing ito. At sa mga wala pa na sa aking mga kapatiran, patnubayan mo po sila na maalala nila na mayroong ganitong gawain. Muli Panginoon, I ask you humbly Panginoon na kami Panginoon ay humihingi ng paglilinis sa iyo. Marapatin mo o God na kami ay tumanggap ng pagpapalang salita na galing sa iyo. At kung ano man po Panginoon ang aming mga iniquities, ang aming mga kahinaan, ikaw po Panginoon na magpuno at ikaw ang magpalakas sa amin. Limited ang aming kakayahan, ang aming pangunawa. Subalit Lord, through your guidance and wisdom, we all believe Panginoon na maiintindihan namin, hindi lang sa literal Panginoon, kundi sa malalim na pagkaunawa. Kaya Lord, samahan mo na kami Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat. Ibinabalik ko na maingat ang papuri at pasasalamat sa nag-iisa at dakila mong pangalang Jesus. Amen. So, amen. Maraming salamat sa pagbibigay ng pribilehiyo mga kapatid, no? So, sa verse natin mga kapatid, ibibigay ko na kagad yung title natin, The Breaking Comes Before the Blessing. So, ang sabi dito mga kapatid, hindi naman lahat ng ating ninanais sa buhay ay makukuha natin. May mga pagkakataon na yung nasasaktan tayo, no? Pero, after the pain, yun yung magiging testimony natin. No? Sabi nga, the breaking comes before the blessings. So, let us be reminded mga kapatid that the breaking seasons in our lives are not punishments, but preparations. Preparation kasi yung moment na yon where God is molding us and refining us and He ready us, no, for the greater blessings and purpose. So, hindi tayo dapat nadi-discourage, nadi-distract kapag meron tayong mga pagsubok. Ano ba ang purpose, mga kapatid, ng breaking? Kasi sabi doon sa isang scripture, sa isang verse sa Bible, ang sabi doon, He will sit as a refiner and purifier of silver, no? Ibig sabihin, God allows breaking not to destroy us, but to purify and prepare us. So, breaking exposes what's inside, no? Kasi lahat tayo mga kapatid, may pride, 'di ba? Hindi naman natin maikakaila 'yan. And there are times may takot din tayo. And higit sa lahat, ito yung pinakamasama nating ugali, selfishness. We are all selfish, aminin man natin o hindi, no? But, ito yung paraan ng Panginoon. Sabi nga dito, no? So, God can replace it with faith, humility, and strength. Yung nabanggit ko kanina, no? Yung ini-expose ng Lord yung ating kaloob-looban, yung pride, yung fear, yung selfishness. Bakit? Kasi papalitan niya yun ng faith, humility, and strength. So, the breaking is part of God's refining fire. Diba? Napakaganda. So, I just wanna give an illustration, mga kapatid. Yung kagaya ng nutshell, no? Yung nutshell, it must be cracked before what's inside can be useful. If it's remain whole, anong mapapala natin? Malalasahan ba natin? Masarap ba siya? Ano bang lasa nito, no? So kapag na-break na siya, mga kapatid, doon na natin madidiscover kung ano ba yung meron dun sa nutshell, 'di ba? So, sabi ko kanina, kung buo pa siya, it stays unproductive. Hindi nga natin alam kung ano yung nasa loob nun, 'di ba? Pero pag na-break siya,
pwede nating itanim, or ano ba ang ano ng nutshell? Ano ba anong tawag doon? Ano ba ang characteristic na, ano ba ang qualities ng isang nutshell? Sabi dito kasi mga kapatid, kailangan mabasag, makrack siya para maging productive, 'di ba? So the same way mga kapatid, God sometimes allow us to be broken so that what's inside our true purpose can be released. Kasi marami ding ma-shy type, 'di ba? Pero ma-shy type, ma-emote, drama, yung mga ganun, dramang bukid, may mga pagkakataon nga na hindi naman talaga dapat pinapansin, pero pinapansin pa rin. But anyways, ito yung naturalesa ng bawat isa sa atin. Kasi through that situation, God may able to use it, no? Para maging testimony natin in future. So mga kapatid, bago natin tamasahin ang blessing, mga kapatid, 'di ba? Kailangan muna tayong ma-break. Sa pagbe-breaking, mga kapatid, merong pressure. Alam ba natin kung ano yung pressure na yon? Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 8, "We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed but not in despair." Napakalinaw mga kapatid. The pressure of trials brings out the anointing in our lives. Kung hindi natin mararanasan yung pag-break sa atin, I don't think magkakaroon tayo ng humility, yung humbleness, yung magbababa tayo ng ating sarili. Kasi, bakit ka magbababa? Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay mataas, 'di ba? You are, tingin mo lang sa sarili yon. Pero hindi yun ang nais ng Lord sa atin. Just like the olive, no? Yung olive, same thing ng nutshell, no? Must be crushed to release oil, no? 'Di ba ginigiling 'yan yung olive? So the crushing seasons produce spiritual power, 'di ba? So sabi nga kanina, when God allows pressure, it's not to destroy you but to draw power out of you. Just like for example, mga kapatid, no, two characters sa Bible na tulad nila um, Joseph, no? Si Joseph was betrayed, enslaved, and imprisoned. Hindi ng ibang tao, mga kapatid, kundi ng sarili niyang kadugo, mga kapatid niya. But, all those painful moments were preparing him for the palace. Diba? Papupunta pala siya doon at magkakaroon siya ng napakataas na posisyon. Same thing with David, no? David was chased by Saul. Yan, pinag-aaralan natin yan sa 1 Samuel, no? Sa yung mga nakatapos na sa ating NDC ng 1 Samuel. But those wilderness moments trained him to become a king after God's heart, 'di ba? Napakaganda mga kapatid, 'di ba? So, gusto kong i-impart sa gabing ito na sometimes your painful place is your preparation place. Nagets natin mga kapatid? So ngayon, dadagdag ko rin dito mga kapatid na yung kanina 'di ba ang sabi doon, yung kapag may blessing, bago yon is kailangan ma-break tayo at may pressure yon na nagpuproduce ng power. And by this time mga kapatid, yung breaking na yan will lead us to blessing. Sabi ng John chapter 12 verse 24, "Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much fruit." Ang dami nating verses ngayon mga kapatid, kasi ine-empower tayo ng Panginoon, pinapalakas tayo na dapat sa mga pagkakataon na tayo may pagsubok, dapat tayo ay malakas. Amen? So dito mga kapatid, death always comes before resurrection. Ito ang nangyari sa ating Panginoon, 'di ba? Namatay, pinako siya sa krus, namatay, at sa ikatlong araw siya ay nag-resurrect, 'di ba? So breaking always comes before blessing. Ano yung blessing na tinatamasa natin ngayon? Yung redemption, 'di ba? So God allows some things to die in your life, relationships, dreams, comfort, so that something greater can rise from it. Amen? And ito mga kapatid, walang masasaktan. Pero kung masaktan, malamang may kinokorek ang ating Lord sa ating mga buhay. Real talk. The heartbreak taught you dependence on God. Diba? That loss made you stronger,
That season of tears deepened your worship. Again, that heartbreak taught you dependence on God. That loss made you stronger. That season of tears deepened your worship. Every scar has a story. Every story reveals God's glory. In our conclusion, dear friends, brothers and sisters, if you're in a season of breaking, don't lose hope. The breaking is not the end. It's the beginning of transformation. God is not breaking you to hurt you. He's breaking you to bless you, shape you, and use you. It's a good reminder that maybe you're in your breaking season right now, but don't let the pain silence your praise. Remember, the breaking is not your ending, it's your becoming. So lift your hands, open your heart, and let worship the God who turns brokenness into blessing. Let us also reminded that we know that in all things God works for the good of those who loved Him, who have been called according to His purpose. Amen.